Hallelujah, Shabbat Shalom po sa atin. Shabbat Shalom. Purihin ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa discipleship, mga kapatid. Ayan, excited na ako kasi malapit na naman yung Sabbath natin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. And every uh, every topic dito sa discipleship natin, madaming nadadagdag, napapansin nyo ba? Madaming mga revelation na binibigay sa atin ng Panginoon. And nire-reveal niya sa atin yung kanyang mga daan. Ayan, hallelujah. So tayo ngayon, before tayo mag-proceed sa ating discipleship, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, aming Amang Dakila, amang Yehovah, kami po ay lumalapit sa iyong kahabagan. Nagpapasalamat naman sa gabing ito na kami po ay makapag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin, Ama. Bagamat kami po ay may mga kanya-kanya mga ginagawa ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, Ama. Alam mo po na kung ano yung mga kalagayan namin, pero naglaan ng oras ang bawat isa para matuto sa iyong mga salita. Hallelujah. We just pray, masamahan mo po kami dito sa aming pag-aaral. Alisin mo nga po muna lahat ng aming mga problema, mga kabigatan, at bigyan mo nga po kami ng karunungan, kaalaman. Linisin mo nga po ang mga kalooban, ang mga kaisipan sa lahat ng uri ng kasalanan, Ama, karumihan. Patawarin mo nga po kami, Ama, at sa pamamagitan ni Yahusha na iyong anak at aming punong pari, kami po ay tinatanggap na ang kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Hallelujah. Bilang kabayaran ng sakripisyo ng aming Panginoon si Yahusha. Salamat po, Ama, at malaya ko pong kumilos sa aming kalagitnaan. Kung nga po tumulong sa amin, hallelujah, at mabigay sa amin ng karunungan. Gayun na rin po ang inyong lingkod na gagamitin. Bigyan mo po siya ng mga salita na kanyang sasabihin. Ikaw nga po ang maitaas. Sa aming kalagitnaan, ikaw ang maluwalhati. Ikaw po ang salita at magturo sa bawat isa. At aming lubos na maunawaan ng mga salita. At gayon na rin yung pag-aaralan namin ngayon about sa iyong mga kautusan. Ito yung gandang pag-aaral naman. Nais namin matuto sa iyo. Nais namin naunawaan ito, hallelujah, dahil ang mundong ito ay sa kasalukuyan ay winawalang halaga na yung mga batas mo. Pero dahil kami ay lubos na nagmamahal sa iyo, na mamakita mo sa aming damdamin, na nais namin matuto sa iyo, hallelujah. Tulungan mo nga po kami turuan, at kami po ay magamit ito itong mga pag-aaralan namin ngayon upang makadagdag sa aming mga pananampalataya at pagsunod sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ikaw na nga po aming inaasahan. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang maluwalhati. Ito ang aming samang dalangin. Sa tanging pangalan ng iyong anak si Yahusha Mashiach. Amen. Hallelujah. Ayan. Meron akong susubukan na na technique sa pag-share ng word. Ayan. Siguro gagamit ako ng ayan, Diyos. Gagamit ako ng notepad. Tignan nga natin. Kaso baka hindi masyado makapansin. Hindi masyado makapansin. Ganito naman. Sige, purihin ang ating Panginoon. Ayan. Alam naman natin na ito ay panglimang pagkakataon na ating kumbaga yung ating discipleship program. No? Yung last na topic natin is about covenant. Ayan. Which is nabigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa tipanan na ating pinasok sa Diyos, no? Natutunan natin kung ano yung tipanan, kung bakit mo siya kailangan, ano ba yung kaugnayan nito sa ating pananampalataya, sa ating kaligtasan. And now, tayo po ay tutungo dito sa tinatawag na kautusan. Ayan. Pagkat bilang bahagi ng ating pakikipagtipan sa Diyos, ay meron tayong mga obligasyon
na dapat na gawin at sundin. May rules na regulation ng Diyos sa tipanan na ginawa niya para sa atin. At yung rules na yon at yung regulation na yon ay sinulat niya sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Yan. So, i-share ko lang yung screen. Share ako ng bago. Pwede ba pala itong tawag? Hallelujah. Bubukas lang ako ng Word. Para tuloy-tuloy tayo. Tapos pakiano na lang po kung bubukas ako ng isa pang Word document. Tapos ito yung share ko. Sana okay itong technique na to na aking naisip. Share ko tong screen ko dito. Ayan, nakikita po mga kapatid. Ayan, okay naman. Kita naman. Ayan. So blank screen siya ngayon. Pipaste ko sa isa dyan yung mga yung mga pag-aaralan natin. Para meron tayong sinusundan, di ba? Kasi nasira yung aking PowerPoint presentation eh. Hindi ko kumbaga nasira yung design. Hindi siya mabasa. Ayan, pagkain ng Diyos. So ngayon, pag-aaralan natin is about law o kautusan, which is very crucial sa bawat isa. Ayan. Crucial to and controversial. Di ko alam kung bakit controversial sa mga modern Christians, mga Kristiyano, and most of the churches, is dinidisregard o winawalang halaga itong tinatawag nating law of Elohim. Pero we come to the knowledge na hindi naman talaga tinanggal itong mga batas o utos ng Diyos. At ito yung ating pag-aaralan. Ano ba yung law na tinatawag natin? Ano ba yung batas? Simulan natin sa pinaka-basic. Yan. Yan, law of Elohim. Yan. Yan, nakikita naman, di ba? So, ano ba yung basic natin? Ano ba yung pangunahing kahulugan ng law? Yan, purihin ng Diyos. Kung babasahin natin, hindi ba ano? Wait na. Hindi ko ma-copy. Ayan. Ano yung pangunahing kahulugan? Ito. Basahin natin. Yung Torah, which is ang ibig sabihin ay, we all know kung ano yung Torah, di ba? Ito yung 5 books of the law, o book of the law, which is yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, tsaka Deuteronomy. And ang ibig sabihin ng Torah ay instruction or teaching or law, ibig sabihin natin. No? At naunawaan din natin yung mga pag-aaral natin na ang ibig sabihin ng Tanakh o yung buong Old Testament, yung from Genesis into Malakay is Tanakh, no? Pero sa modern times natin, ang tawag sa kanya ay Old Testament. And the New Testament, which is yung mga ano na ngayon, yung mga yung John, Luke, hanggang sa Revelation, Matthew, yan. So, pag sinabi nating law of God o law of Elohim, law of Yahuwah, kasi ang Diyos natin ay si Yahuwah, di ba? Ito ay tumutukoy sa first 5 books niya, which is yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ayan. So, yan yung pinaka
pinaka-source o pinaka-source of truth, no? Kasi sabi sa Psalm 142, 'di ba? Ay Psalm 119, chapter 119 verse 142, yung kanyang kautusan ay ang katotohanan, 'di ba? Yun ang context na pinag-uusapan doon. Sila sabi doon. Yun ang testimonya ng kasulatan. So, alam na natin yung kasi inaral na naman natin yan yung about sa first 5 books sa law. Ayan. So pupunta na tayo dito sa sa pangalawang paksa natin. Ito yung pangalawang paksa natin. Si Yahusha at ang kautusan. Ayan. According sa Mateo 5:17, ayan, sabi niya dyan, ayan, hindi niya inalis ang law, kundi tinupad at tinuro ng buo. Sabi niya dyan, di ba, hindi ako naparito upang alisin o i-abolish ang kautosan. Naparito ako hindi upang alisin, kundi upang tuparin, no? Upang ganapin. Ayan. Ang ibig sabihin ng ganapin, tuparin, fulfill, ay to fully preach o ituro ng tama. Ayun ang ibig sabihin nun. Ituro sa kabuuan. Yun. So, hindi siya yung katuroan na gaya ng ginawa ng mga Pariseo na gumagawa ng sariling interpretasyon at tinadagdagan nila yung kautusan ng Diyos na nagiging sanhi ng pagpapahirap o pagkakaroon ng burden sa mga taong sumusunod. No, gaya ng Sabat, 'di ba? Na nagdadagdag sila ng mga utos sa Sabat na parang ang hirap-hirap na gawin ng Sabat kasi nga ang daming bawal, ang daming hindi pwedeng gawin, no? And the same thing, may mga tradition na nadadagdag na mas lalong nakakapag-discourage sa mga tao na napakahirap na masundin ng utos ng Diyos. Pero iba yung tinuturo ng kautusan. Iba yung purpose ng kautusan. Hindi siya mahirap sundin, siya sabi ng kasulatan, kung hindi madali lang. Hindi dapat na maging burden sa bawat isa. Sabi dito sa the love of and sabi dito sa 1 John 5:3, and basahin natin sa Tagalog. Ayan, sabi dito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ng kanyang mga utos. Ayan. So, yun ang tunay na pag-ibig. Kaya hindi maaaring tumaliwas itong si Yahusha. Kasi siya ang representante ng ating Ama. Siya sinugo, no, sa lupa. Upang, ang mission niya hindi lang upang mamatay, tubusin tayo sa kasalanan, maghandog bilang maging high priest, no? Kasama na yun lahat. Kung hindi, para maging living example para sa atin kung paano sumunod, para magturo sa atin kung paano gawin. Ayan. Kaya nga kung titingnan natin ay sa pagtuturo ni Yahusha is naging mas mataas yung standard, no? Kumbaga, nilagay niya sa tamang standard ang kautusan. Ayan na. Sa paanong paraan. Na-upgrade yung mga utos. For example, ito, yung adultery, naging lust. No? Sabihin, yung sin of adultery, nagsisimula siya sa lust. Ano ba yung lust? Sa tukso. No? Once na tumingin ka ng mahalay doon sa isang tao, regardless kung babae ka o lalaki ka, ikaw ay nagkakasala ng adultery. Sa murder, naging anger, no? Kapag ikaw ay napupuot sa iyong kapwa,
ay pinatay mo na siya sa iyong puso, no? So, ibig sabihin, yung obedience natin mula panlabas o mula physical, ayan, kung nakaano na siya, naka-direct na siya sa heart natin, no? Kaya nga sabi dun sa tinatawag natin Hebrews 8 verse 10, 'di ba? Yung utos ng Diyos, ilalagay na niya sa ating mga puso. Ilalagay na niya sa ating mga isip. Ayan. Tandaan natin na para maging clear lang, yung utos ng Diyos, spiritual. Spiritual talaga yan. Kasi yun ang sinasabi ng kasulatan eh. Sa Romans 7:12, sabi doon, the law is spiritual, no? Yan natin. Tama ba ako? Romans 7:12. Yan natin. Ayan, sa 14 pala. Romans 7:14. Alam natin ang kautosan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. So, bakit natin nasabing spiritual? Kasi kahit before pa, kahit bago pa ibigay ng Diyos kay Moses yung kanyang mga utos, yung kanyang mga commandments, yung kanyang mga batas, no? Is nag-e-exist na yung kasalanan. At sinasabi yung kasalanan, kung sabi dito sa sa Romans 7, tingnan natin. Sabi sa Romans 3:15, try natin. Romans 3:15. 4:15. Try natin 4:15. Sabi dito sa Romans 4, chapter 4, verse 15, ang kautosan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautosan, wala ring paglabag. Ayan. And yung unang paglabag ng tao sa utos ng Diyos ay sila Adan at Eva, di ba? Sa kanilang pagsuway sa patungkol sa pagkain. Ayan. At si Abel at si si Cain, which is si Cain pinatay si Abel. So yun, paglabag din yun, no? Which is murder. So ibig sabihin, before pa ibaba yung utos sa mga Israelita, ay nandyan na yung utos ng Diyos. Nag-e-exist na yung tinatawag nating law na ibinigay ng Diyos sa sanlibutan, hindi lang sa, kasi hindi naman si Abel naman tsaka si Cain, hindi naman sila Israelita, di ba? Actually, si Abraham hindi Israelita, no? Pero nagbigay ng utos sa kanya ang Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito sa sa Abraham obeyed. Ayan, sabi niya dito sa Genesis 12. Abraham obeyed. Genesis 26 pala, verse 5. Sa Genesis 26, verse 5, ang sabi niya, basahin natin. Ayan, sa Genesis 26, verse 5, sabi niya, pagpapalain kita, Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Ayan. So, ang Diyos nagbigay ng utos dito kay Abraham at si Abraham sumunod. Si Abraham sumunod sa mga obeyed the law of God, no? May mga law ang Diyos na nag-e-exist na before pa ibigay dito kay Israel, no? Kasi sometimes yung iba iniisip na ang law nagsimula sa Israel. Hindi. Ang law ay meron ng law before pa yung Ten Commandments kay Moises, before pa yan, no? Meron ng mga law. Kasi sabi sa kasulatan din, kung walang paglabag, walang kasalanan. At walang kasalanan,
kung walang kautusan. Sabihin, dahil may kautusan, may paglabag. At ang paglabag ay kasalanan. Sa 1 John 3:4, di ba? Ang paglabag sa kautusan ay, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. Ayan. Tuloy natin. So nakita natin si Yahushua, naparito siya, no, hindi para i-abolish yung law ng ama niya, no, na nagsugo sa kanya, kung hindi para ituro ng tama, ituro ng maayos. Ayan. So sometimes nakakaroon tayo ng katanungan regarding sa ano ba yung mga law part, kasi sabi ni Yahushua, naparito siya upang ituro yung law, di ba? So within the law, kung talagang niloob ng Diyos na para sa lahat ay sumunod sa law, no, especially yung mga Israelita dahil sa kanila ibinigay, no, ano naman sa part natin, kasi tayo ay mga former Gentiles, di ba? Napag-aralan natin yan according sa Romans 11 and according sa Ephesians 2, ay tayo ay naidugtong na, di ba? Bagamat tayo ay noong mga panahon ay mga hintil, pero tayo ay mga anak na ni Abraham, yung sinasabi natin. So as faithful servant, as a faithful kumbaga sons of and daughters of God, ano yung part ng law na pwede natin gawin at dapat nating sundin? So papasok na dito yung argument ng 10 Commandments versus 613 laws. Ayan. Ayan, no. Meron na ba kayong napanood na nagsasabi na kung talagang sumusunod ka sa utos ng Diyos, dapat sinusunod mo lahat ng law, which is ang 623. Minus ko na lang yung 10. Kasi usually yung iba naman 10 yung sinusunod, 10 commandments lang, di ba? Buti nga yung iba 10, yung iba nga 9 na lang kasi tinatanggal yung Sabbath, no? Wala nang Sabbath doon sa 10 commandments. Kumbaga yung 9 na lang yung valid na dapat na sundin, o tinatawag yun lang morally adaptable sa panahon natin ngayon, no? Pero kung titingnan natin yung 613 na law, ano ba yung pwede nating sundin? Ano ba yung pwede nating gawin? Ayan. According sa Deuteronomy 4:13, share ko yung screen ko na lang. Para nakikita nyo yung sinishare kong verse. And hopefully nakikita nyo na yung aking screen. According sa sa Deuteronomy 4:13, Deuteronomy 4:13, ganito ang sinasabi. Ipinahayag niya ang kanyang mga tuntunin ng kasundo ang ginawa niya sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tagpias na bato. Ayan. So yung 10 commandments, ito yung foundation ng law o ng kautusan ng Diyos. Kumbaga, yung foundation, yung 10 commandments, yung detail, yung explanation ng 10 commandments, ito na yung 613 na law. Okay? So yan difference nila, na yung 10 commandments, yun yung pundasyon na ibinigay ng Diyos at isinulat niya sa 2 tagpias na bato. Yun yung kasunduan, di ba? Pero doon sa kasunduan na yun, marami nakapaloob doon. Syempre hindi naman isusulat ng Diyos isa-isa doon sa bato. Kasi hindi kaya ni hindi kaya ni Moses ibaba yung napakadaming bato, no? 'Di ba? Kasi napakadaming utos ng Diyos. 613 nga, hindi naman susulat ng Diyos sa isa yung 613, 'di ba? Sabihin, yun yung
explanation which is nakasulat sa libro ng kautusan na ah, nasa loob ng covenant na Ark of the Covenant nilagay doon. Nasa tabi ng Ark of the Covenant. Yan. To simplify, eto, para ma-simplify natin, alam niyo yun sa sa libro, di ba may table of contents doon? Yan, pakita natin. Sample ng table of contents. Kunyari, ito, di ba nakita natin, ganyan yung table of content. So, kunyari, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Kumbaga, ito yung heading. Ito yung summarize na to, yung 10 commandments na. Pero pag pumunta ka naman dito sa, kunyari, sa chapter 1, yung page 5, di ba, dami naman, andun yung explanation, dami yung mga detalye na nandoon, di ba? So, ganun nag-work yung 613 na law, tsaka yung 10 commandments. So, hindi mo pwedeng tanggalin yung 613. Itira mo lang yung 10 commandments. Kasi, kung titingnan natin, doon, for example, yung about doon sa commandment number 6, ano ba yung commandment number 6? Huwag kang papatay. Diba? Doon sa huwag kang papatay, may ibang mga law na nakapaloob doon sa huwag kang papatay. Kasi may mga pagpatay na gaya ng sa judicial, no? Pag nagkasala ng kasalanan ng malubha o malaking kasalanan, 'di ba pinagbababato nila, pinapatay nila. Ayan, so isa din 'yon, no? Murder ba 'yon o ito ay justice, 'di ba? Kasi may iba yung murder. Ang murder kasi pag pumatay ka ng ibang tao nang walang kasalanan yung taong 'yon, no? O inosente. Murder ang tawag doon, 'di ba? Meron din namang kasalanan o murder na hindi sinasadya. Siyempre, for example, aksidente lang, di ba? O kaya, hindi sinasadya. Alam naman natin yung ginawa ni Cain kay Abel, sinasadya yun, di ba? Kasi nga pinagplanuhan niya, meron siyang ginamit na pagpatay, yung bato, no? For example, na hindi sinasadya, for example, is natisod ka, tapos natulak mo, tapos nahulog sa di ba? Nahulog sa bangin. Kunyari ganoon, hindi naman sinasadya. So iba yung trato doon, may mga paglilitis regarding doon na dapat gawin. No? Pero pasok pa rin siya sa commandment number 6, do not murder. Pero may mga nakapaloob doon, may mga exemption, kung ano yung exemption na yun. For example din, kung nabasa natin sa Leviticus, di ba? Sexual immorality, no? Do not commit adultery, number 7. Hindi ka mangangalonya. Pero madaming uri ng pangangalonya. Di ba? Pangangalonya sa asawa ng iba, pangangalonya sexual immorality, ayan, kasama na yan, fornication, hindi pa kayo kasal, no? O kaya, madaming mga nakabound doon na explanation doon sa bawal mangalonya, huwag kang mangangalonya. Sa pagdanakaw din, ganon, di ba? Pag iniisip ng iba, pagka may kinuha ka na hindi sa'yo, nagnakaw ka na, no? Pero madaming explanation ng pagnanakaw, gaya ng hindi pagbabayad ng tama doon sa mga alipin, di ba? At madami pang iba pang mga nakapaloob doon. Okay? So, kung titingnan natin, to simplify, yung 10 Commandments is parang yung table of contents, yung summarize na para makita ng para mas madaling maunawaan, makita, no? Pero yung detalyado, nakasulat naman doon sa tinatawag nating Torah. Okay, so hindi natin mahihiwalay yung Torah doon sa 10 Commandments. Ganon din yung 10 Commandments doon sa Torah. Nakabound sila pareho sa isa't isa. Okay? Number 4, ito na, yung jurisdiction of the law. Ano ba ibig sabihin ng jurisdiction? Kung babasahin natin dito yung meaning ng jurisdiction. Ayan. Tagalog. Ayan. Jurisdiction, ang ibig sabihin yan ay nasasakupan. Jurisdiction, kapangyarihan ng hukuman. Nasasakupan, sabihin,
jurisdiction, kunyari sa Pilipinas, wala siyang jurisdiction sa Amerika. Sabihin, yung mga batas sa Pilipinas, hanggang Pilipinas lang. Hanggang Pilipinas lang siya. Kunyari, yung batas dito sa Pilipinas is about sa walang divorce, 'di ba? Wala pang divorce kasi dito sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon, dun sa ibang bansa may divorce. So hindi natin pwedeng i-enforce o pilitin na maging saklaw ng batas natin yung mga nasa USA kasi meron silang sariling batas. Okay? Yun ang ibig sabihin ng jurisdiction. Okay? Same thing lang din yan dito sa law of God. May mga saklawang iba't ibang batas. No? For example, no, may mga batas para sa mga judge, sa mga priest, sa mga lalaki, sa mga babae, sa mga bata, sa mga may-ari ng lupa, 'di ba? May mga batas sa mga landowners, no? Sa mga mahihirap may mga batas din. So madaming mga uri ng may mga batas na tumutukoy sa isang grupo ng specific na gender lang, specific na tao, specific na classification ng tao, no? Sa hayop, may mga ganoon, no? Sa land, sa lupa, no? So, ibig sabihin, hindi lahat may a-apply natin sa ating sarili. May mga requirements 'yon. At may mga requirements 'yon, syempre, 'di ba? At merong jurisdiction nga na tinatawag natin. Kasi kung titingnan natin, for example, no, ikaw, hindi mo pwedeng i-expect na ang isang normal na tao na mag-alay ng handog doon sa templo, siya yung mismong papatay, siya yung mismong papasok doon sa kabanal-banalan, 'di ba? Mamatay 'yon, 'di ba? Sabihin, yung mga paghahandog para lang 'yon sa mga Levita. Okay? Yung mga priest. Hindi mo rin i-expect yung isang tao na mag-judge, 'di ba? No, isang tao parang lahat ng tao pwedeng mag-judge, no? Mag-judge as in yung hukuman, maghukom. 'Di ba? Meron lang specific na tao o mga specific na mga na klasifikasyon ng tao, may mga pinili para maging judge. Magbigay ng hatol, 'di ba? So, same thing lang din 'yon. Yung mga pambabae, hindi mo pwedeng i-apply sa panlalaki, no? Nakuha po natin. Yun ang tawag na jurisdiction. So, hindi natin pwedeng i-apply lahat ng law sa sarili lang natin, no? Kung babae ka, may law para sa'yo. Kung lalaki ka, may law para din sa'yo. Okay? Pero meron din naman law na para sa lahat. Gaya ng food law, di ba? Para sa lahat yun. O kaya yung sexual immorality, yung 10 Commandments, para sa lahat din yun, no? Kumbaga, wala namang specific na lalaki lang pwede yung seventh commandment, do not commit adultery, para lang yun sa babae, no? Hindi naman ganoon. Para sa lalaki tsaka sa babae yun, no? Para sa lahat yun. Okay? Nakuha natin. Ayan. So at least meron na tayong idea sa 10 Commandments, sa difference sa 613 na law. At the same time, yung relasyon nilang dalawa. At nakita din natin kung ano yung dapat natin, kung ano yung limitation ng bawat tao sa law. Lahat dapat sumunod sa law, pero may mga specific na jurisdiction, no? Yung bawat isa sa atin, kung ano lang yung masusunod natin at kung ano yung hindi natin masusunod. Kung hindi tayo priest, hindi natin pwedeng i-apply yung about sa temple kasi hindi naman tayo mga priest, di ba? Yung mga ganoon. About sa mga paghahandog, pag-insenso, kasi para yon sa mga Levita. Okay? Ayan. Uri ng batas, actually itong si Jacob Milgrom, isa siya sa tinatawag nating scholar sa Leviticus. So ito, yung kanyang forte is about sa Leviticus. So batay sa theology niya is yung Leviticus na ay nakahati sa klasifikasyon ng P-law tsaka H-law. Yung P-law, ibig sabihin nun, yung priestly law, tumutukoy ito sa mga ritual, sa mga sacrifices at sa mga mga patungkol sa templo. May mga kailangan, may
required sa templo. Mga ganun, di ba? Mga ordinansa sa templo. Ayan. And mostly dito, mga Levita yung gumaganap dito. Kasi sila yung mga pinili ng Diyos, di ba, na maglingkod sa templo. At mayroon din tinatawag na holiness o H-law. Ito naman, di patungkol sa pamumuhay ng tao. About to sa pakikitungo sa iba. Ayan. Kasi yung iba, ang iniisip na merong finulfill si Yahusha. Ano ba yung finulfill niya? No? Kumbaga, ano ba yung finulfill niya? Yung ba ay lahat ng batas? Kasi iniisip ng iba kapag ka-fulfill, ginawa din ni Yahusha hindi na dapat natin gawin. Diba? Pero kung titingnan natin, yung fulfillment na ginawa ni Yahusha is doon sa part ng pilo. About dito sa tinatawag nating priesthood, no? Sa paghahandog. Di ba nga si Yahusha na yung ating high priest, no? Dahil sa yung priestly dito sa lupa para sa mga Levita, dahil hindi naman siya high priest dito sa lupa kasi hindi naman siya Levites, di ba? Lalabagin niya yung kautusan. Pero high priest siya doon sa langit. Doon sa langit, which is according sa pagkapunong pari ni Melchizedek, di ba? So, ibig sabihin, yun yung finulfill niya. Yung about sa ordinances and sacrifices sa temple. Which is ginanap niya yun, hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Pero yung holiness law, ito yung mga law na tinuturo ng mga apostol, 'di ba? About sa tamang pamumuhay, pag-iwas sa kasalanan, 'di ba? Yung holiness, 'di ba? About sa pagkain, and about sa Ten Commandments, and yan yung tinatawag nating H-law. According lang to sa classification na ginawa ni Jacob Milgrom na pwede natin gamitin, 'di ba? Pero alam naman natin na magkaiba ng priesthood, syempre. Yung isa spiritual, yung isa physical, 'di ba? Which is carnal, which is yung mga Levita, which is si Aaron, no? Yung pinag-aralan natin yan sa priesthood. At pag-aaralan pa natin yan sa susunod, okay? Nakuha natin. So, ito yung mga uri ng batas. So, itong about sa holiness, sa pamumuhay, hindi yan tinanggal ni Yahusha. At wala naman siyang tinanggal sa law. Kasi nga sabi niya nga, 'di ba, sa Matthew 5:17 is wala naman siyang inalis. Hindi siya nag-abolish, hindi in-abolish yung law. No? Kundi nga finulfill niya. Ayan. Tuloy natin. Judicial law number 6. So may mga tanong, bakit hindi na ginagamit ngayon yung judicial law sa Bible? Kasi kung titingnan natin, may ganung question na sabihin, kung dapat ba nating sundin yung old law kasi yung tawag nila, no? Pero law of God kasi yan, 'di ba? Law of God. Bakit hindi natin binabato hanggang sa mamatay yung mga nangangalo niya? Kasi uso ngayon pangangalo niya, 'di ba? Uso ngayon yung mga live-in, no? Usually yung mga nagli-live-in is yung mga may asawa na din na iba, no? Kumbaga, uso na ngayon sexual immorality. May mga paglabag din sa Sabat, mga hindi na gumaganap ng Sabat. And yung capital punishment nun, papatayin. Which is yung uri ng pagpatay ay yung pagbabatuhin, di ba? Inaral din natin yun. According sa Deuteronomy 17 verse 8 to 11, kung babasahin natin diyan. Ayan. Sabi dito, kung sa lugar nyo ay may mabigat na usapin at hindi nyo kayang lutasin tulad ng patayan, pang-aapi, pananakit, pumunta kayo sa lugar na pinili ni Yahuwah, iharap ninyo sa mga paring Levita o hukom ang nanunungkulan sa panahong ngayon at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sundin lahat ng kanilang tagubilin. Kung ano ang sabihin nila, silang inyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang pasya nila. Ayan. Ito yung mga judges, no? Ito yung mga priests. Tinatawag nating nung inaral natin, 'di ba? Elohim, no?
Kaya tinawag ni Yahusha yung mga Elohim. Di ba kayo yung mga Elohim din? Mga gods din according sa kasulatan sa mga awit 82. Di ba? Tinawag niya, kinote ni Yahusha yung um, nasasaad o nasusulat. Ayan. Sabihin sila yung mga gumaganap ng mga paghahatol. Which is, ang paghahatol kasi, ultimately, nagmumula yan sa Diyos. Pero binigyan niya ng karapatan itong mga judges ng Israel at yung mga Levita na gumanap ng paghahatol at pagsusuri. Kaya nga doon sa 82, sabi niya, humatol kayo ng tamang paghatol according sa Psalm 82. Kasi yung iba, corrupted sa paghahatol na babayaran, susuhulan, di ba? At hindi na mahatol ng tama. Pero ito, yung mga Levites at yung mga judges noon, sila yung binigyan ng karapatan for the judicial law. Okay? At hindi natin yun ginagamit ngayon kasi dormant yung division law. Yung judicial law ng Bible. Sabihin ng dormant, tayo ay nasa iba't ibang lugar, kaya hindi natin siya mai-apply kasi iba yung batas na kumbaga iba yung jurisdiction na nasa atin. Yung jurisdiction na nasa atin is yung Pilipinas, yung batas ng Pilipinas. Diba? Kung i-apply natin yung pagbabatuhin hanggang sa mamatay, no, is lalabagin natin yung batas ng Pilipinas. Okay? Tsaka, kung titingnan natin, hindi talaga natin na mai-apply kasi nasa iba't ibang lugar tayo. Wala tayo sa mismong land of Israel. May mga existing na government na nag-govern sa atin. Okay, kahit naman yung mga yung mga Pharisees o mga Sanhedrin ng panahon ni Paul, panahon ni Yahusha, 'di ba, dinadala pa nila sa tinatawag nating sa mga Romano, 'di ba, sa kay Plato. Ba't pa nila kailangan dalhin kay Plato kung according sa law, pagbabatuhin na lang pala is pwede na, 'di ba? Kumbaga, yung sinabi ng law, kung talagang nagkasala ang tao o nagkasala siya ng mabigat, is ang capital punishment, pagbabatuhin hanggang sa mamatay. No? Pero bakit pa nila kailangan dalhin doon sa Roman law? Kasi nga, hindi nila mai-apply kasi mayroong government na mas nasa ilalim sila ng isang government, which is yung Roman government. Okay. Nakuha natin. Kaya pinaalam pa nila kay Plato. Gaya ni Paul, pinapaalam pa nila sa mga gobernador, no? Pinapaalam pa nila bago sila humatol, no? So yung ginawa naman bakit si Stephen pinatay no, pinagbabato. Tandaan natin, nandoon si Paul, which is si Saul, no? Siya yung nag-grant, siya yung nagbigay ng pahintulot. Kasi nga, siya ay isang Roman citizen din. At the same time, siya ay isang opisyal o isang part ng Sanhedrin, isang Pariseo. Okay? Meron siyang karapatan nun. Ibig sabihin ng dormant, mga kapatid, is temporary inactive. Ibig sabihin ng temporary inactive, hindi pa natin magaganap sa ngayon kasi, first of all, hindi pa naghahari si Yahusha. Pero mangyayari din yan, mga kapatid, no? Pagbalik ni Yahusha dito sa lupa. Mangyayari yan pagdating ng millennial period. Kasi si Yahusha is i-implement niya lahat ng according sa law dito sa lupa. Diba? Gaya yung mga feast, implement yan, yung Sabat, and pati yung mga yung mag-a-assign siya ng bago ng mga Levita na magpo-continue ng sacrifices dito sa lupa. Kasi nga, 'di ba, for example, yung mga sacrifices sa lupa, hindi naman yan tinanggal ng Diyos talaga. Inabolish, no? Kasi nga, sabi dito sa Matthew 5:18, kung babasahin natin, sabi dito, tandaan nyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ng isang tuldok o kudlit man sa kautosan, hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ayan. So, kung
Kung lalabas tayo, kung nandiyan pa yung langit, kung nandiyan pa yung lupa, ibig sabihin, yung law, lahat is may bisa. Okay? Pero merong hindi lang natin masusunod sa ngayon kasi dormant pa siya. Ibig sabihin ng dormant, temporarily, hindi pa natin magagawa. Gaya ng sa temple, no? Yung pagbibigay natin ng sacrifices sa temple, di ba? Paghahandog. O pagbibigay natin ng tithe sa mga Levites, no? Hindi pa natin yung magagawa kasi nga wala pang Levites, 'di ba? Hindi natin kilala yung mga Levites. Wala din temple kung saan ibibigay yung mga paghahandog kasi hindi naman pera yung hinahandog doon, kundi mga pagkain, 'di ba? So madami mga bagay na dormant pa. Pero pagbalik ni Yahushua, since siya ay tingnan natin si Yahushua hindi siya pwedeng maging high priest sa lupa. Kasi high priest siya doon sa langit 'Di ba? So kapag bumaba siya dito sa lupa, pagka naghari na siya sa millennial, hindi na siya maghahandog doon sa langit. So anong mangyayari? Pagbaba niya sa lupa, mag-a-assign siya ng mga Levita na magpapatuloy ng sacrifices dito sa lupa. Mababasa natin yung sa Book of Ezekiel about doon sa New Millennial period. Okay? Siya lang yung mga ngasiwa. Parang si King David, di ba? Si King David, di naman siya yung pumapasok doon sa kabanal-banalan Pero nag-assign siya ng mga Levites para sa mga maghahandog, sino yung mag-aayos, sino yung mga ngasiwa, mga ganyan, ng mga Levita. Okay. So, ganun din yung gagawin ni Yahushua pagbaba niya sa second coming niya, which is yung millennial period. Okay. Pagka siya na yung masusunod. Ngayon kasi, madami mga bansang masusunod. 'Di ba? Ngayon nga, kung isi-search yung superpower o yung king, 'di ba, ng kumbaga yung pinakamataas na tao dito sa lupa, 'di ba? Pinaka-powerful yung presidente ng Amerika, sabihin na natin, si Donald Trump, 'di ba? Powerful kasi siya kasi powerful yung kanyang country, no? Pero may mas powerful pa sa kanya. Si Yahushua, pagbaba ni Yahushua, lahat ng mga bansa is papailalim sa kanya. Okay? Pero hindi lang siya maghahandog dito sa lupa kasi bawal siyang maghandog as sacrifice. Hindi yung sacrifice na sin sacrifice Kasi madami namang mga uri ng sacrifice and offering, 'di ba? Sin offering, 'di ba? So usually yung mga ino-offer pagbaba ni Yahushua, hindi na sin offering. Ano na to? Tawag doon yung tawag doon fellowship offering, thanksgiving offering, mga ganun. Makuha natin. Ayan. So walang tinanggal. Okay? Si Yahushua, hindi niya tinanggal yung Levitical na priesthood o yung templo na law. Hindi lang maganap kasi walang templo. Same thing sa mga sa mga judicial, no, na pamamaraan doon sa law. Hindi yun magaganap kasi nga hindi pa napapanahon. Pero pagdating ng panahon, pagdating ni Yahushua, gaganapin lahat ng yun. Okay? Ayan, nakuha natin. Okay. So pagdating naman dito sa atonement, ayan, meron ako ditong tinatawag na diagram. Okay. Yung aspect natin, atonement, lugar, tagapamagitan, diin, saklaw, tsaka layunin. Okay. So meron tayong tatlong senaryo. Yung unang senaryo, yung temple era, yung may templo pa. Yung exile, ito yung panahon na sinira yung templo. Panahon to ni Jeremiah, ni Ezekiel, Jeremiah, Daniel. 'Di ba si Daniel wala naman siya sa Judea 'Di ba? Kumbaga under siya sa panahon niya, under siya na nila Nebuchadnezzar, no? Sinakop sila ng Chaldeans, ng Babylonians, no? Okay? So nasa exile sila, ibig sabihin wala sila sa Israel. Nasa ibang bansa sila, sa ibang mga lugar. Okay? At yung third scenario natin is ito, yung New Testament na, which is pagbaba na ni Yahushua, yung anak ng Diyos. So ano yung bibigyan natin din dito about sa law of atonement.
Yung first natin, atonement, animal sacrifices, ginagawa to sa temple. Pero nung na-exile sila, kung titingnan natin, walang templo nun. Pero paano nila nagaganap yung mga utos ng Diyos kung walang temple? Sabihin nun, dormant pa yung paghahandog. Pero hindi inalis ng Diyos. Nandun pa din. Wala nga lang pagkakataon na gawin kasi nga nasa exile sila, wala sila sa Israel, nasa pagkaalipin sila sa ibang lugar, nasa ibang bansa sila. Okay. So paano nila nababayaran yung kasalanan nila kung ganoon? Kasi according dito, pag may temple, pag ang bayad sa kasalanan, animal sacrifices. Sa exile, walang way para mabayaran yung kasalanan, pero merong repentance at merong prayer. Sabihin, sa pamamagitan ng repentance and prayer, nagpapatawad ang Diyos. Makuha natin. Kahit walang sacrifice. Kasi hindi naman sila makapag-sacrifice noong panahon na yun, di ba? And then yung sa New Testament, pagdating naman sa New Testament, ito na yung sacrifice na ginawa ni Yahushua. Yung hinandog niya yung kanyang sarili, no, doon sa Diyos at sa langit. Ayan. Yung lugar, sa temple, yung temple, syempre, nasa Jerusalem. Kung nag-e-exist pa yung temple, no? Sa exile, gaya ni Daniel, no, nasa siya, Babylonian siya. Wala siya doon sa Israel. So kahit saan man sila naroroon, pwede silang humingi ng tawad sa Diyos. Pwede silang patawarin din ng Diyos. Okay? Sa New Testament naman niya, wala nang lugar-lugar. Okay? Available na sa lahat ng lugar. Kasi nga si Yahushua nandun naman sa langit. Doon naman siya naghahandog eh. 'Di ba? Doon naman siya nagsa-service sa langit, no? Kaya wala nang lugar na kailangan na puntahan para humingi ng tawad kahit saan na yan. Tagapamagitan sa temple, mga pari, sila Aaron, 'di ba? Nung exile, direkta sila sa Diyos. Si Yahuwah yung kausap nila. No, direct yun, yung mga tao. Kasi nasa exile nga sila, wala silang way. No, pero ang Diyos natin, di ba, mahabagin. Isipin mo, paano pinalalagpas ng Diyos yung hindi sila nakakabayad ng kasalanan nila. Di ba? Kasi wala naman silang temple. Sinira ni Nebuchadnezzar yung temple, di ba? So, paano sila maghahandog pambayad ng kasalanan, no? So, direkta sila sa Diyos. Dito naman, sa New Testament, si Yahushua naman yung ating tagapamagitan. Siya yung high priest natin, yung naghahandog para sa atin. Ayan. So, diin, yung ritual, sa temple, yung mga ordinansa, yung mga ritual, yung pagpatay, pag-wisik ng dugo, so mga ritual, mga physical ritual. Nung exile, sa puso naman. So sa puso naman nakatingin ng Diyos dito nung exile pa, nung nandun pa yung mga Israelita sa Babylonia, pagkabihag pa. Pagdating naman ng New Testament, grace and faith naman through Yahushua. Okay? Nakukuha natin. Yung saklaw, no? Yung sa temple, paulit-ulit sila naghahandog. Everyday may paghahandog, no? Pagdating naman dito sa exile, personal sila naghahandog. So personally, pumapatay sila, naghahandog sila. Kasi nga wala naman temple ng panahon na yan. Pagdating naman dito sa New Testament, one time na paghahandog na ginawa, which is si Yahushua naman. Yung layunin ng sa temple, yung layunin niyan is takpan yung kasalanan. Sa exile, yung layunin ay linisin ang puso sa pagsuway, kasi nga masuwayin, di ba? Pinarusahan na sila, nasa exile na nga sila. So panunumbalik yung purpose niya. Yung naman, yung Testament naman, yung full redemption o yung pagliligtas naman sa atin. Okay. Fully na yan. Kuha natin. Basta ba? So yun yung mga difference, okay? Mga difference ng
ng temple era, na may templo pa, nung nasa Exile sila, yung mga Israelita, tapos sa New Testament. Sa New Testament, syempre kasama na tayo dito. Okay, no? So, ano naman ang relationship ng Ten Commandments dito sa tinatawag nating two greatest commandments? Sabi dito sa Mateo 22, verse 34 to 40, sabi diyan, ayan, mayroon nagtanong sa kanya, sabi dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos ng kautosan? Tanong niya, sumagot si Yahushua, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuroan ng mga propeta. Ayan. So, number 1, love God. Matatagpuan natin nyo sa Deuteronomy 6 verse 5. Diba? So, ano ba yung nakapaloob doon sa Ten Commandments? Yung unang 4. Yung wala kang ibang magiging Diyos maliban kay Yahuwah. Di ka gagawa ng mga idols, di ba? Di ka gagawa ng mga graven images, mga rebulto na sasambahin at luluhuran. Re-respeto mo yung pangalan niya at kung ilalaan mo yung sarili sa araw ng pamamahinga o Sabbath day. Yung number 2 naman is pag-ibig sa kapwa. Leviticus 19 verse 18, sa magulang, respeto sa magulang, honor your parents, your mother and father. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, and dito, huwag kang magsisinungaling, tas huwag kang magnanasa. Ayan. Huwag mong pagnasaang angkinin ng hindi naman sa'yo. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Pero ito ay buod lamang. Okay? So, sa pamamagitan ng number 1, magagawa mo yun pag ginaganap mo itong unang 4 na utos na ito. Sa number 2 naman, magaganap mo yan pag ginaganap mo naman yung 6 na natitira. Okay? So, ano yung buod neto? Ang buod neto, ang kautosan at ang mga propeta ay nakabase sa dalawang ito. Ano yun? Love God and love your neighbor. Okay. So the question is, ano naman yung detalye? Paano mamahalin mo yung neighbor mo? Ano yung detalyado? Okay? Kasi hindi mo nga siya hindi ka nga nagmo-murder, hindi ka nga nag-adultery, hindi ka nga nag-i-steal, no? Yan lang ba? Yung wala kang gagawin? Ano ba yung mga dapat mo pang gawin maliban sa mga yan na dapat hindi mo ginagawa? Okay? Ito yon, no? Yung expanded principle, sa number 1, yung paano natin mamahalin ng Diyos. Wala tayong magiging ibang Diyos, di ba? No idols, respect His name, keep the Sabbath. Pero dito, naka-include na to yung, syempre, siya yung worship natin. No? Wala tayong ibang i-worship, siya lang. Tapos, ipa-follow natin yung mga commandments niya. Ayan, iiwasan natin yung idolatry. Makikinig tayo sa mga propeta niya. Mamahalin na, ayan. Actually, mas madami pa dito eh. Wait lang. Meron akong picture dito na ipapakita. Ito. Ayan, nakikita nyo na. Nakikita natin, di ba? Ayan, ito yung expanded niya. Ayan, may mga verses din yan. Share ko to mamaya. Doon sa natin, sa GC natin. Ito. So, paano mo mamahalin ng Diyos? Susundin mo yung unang 4 na utos sa 10 Commandments, di ba? Tapos doon sa 4 na utos na yun, ano yung mga nakapaloob doon? Okay? Sabi dito, number 1, to know that Yahuwah is God, Exodus 20, verse 2. Ayan. Wala kang ibang magiging Diyos maliban sa Kanya. Verse 3, siya ay iisa. Ayan. To know that He is one.
Deuteronomy 6:4, si Yahuwah ay isa lamang. Yan. Mahalin mo siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Deuteronomy 6:5. Matakot ka sa kanya. Yan. Deuteronomy 10:20. Sanctify mo yung pangalan niya. Sanctify, ibig sabihin, pakabanalin mo yung pangalan niya. Yan. Leviticus 22:32. Yan. Do not profane His name. Huwag mong dudungisan yung pangalan niya. Leviticus 22:32. Huwag kang sasamba gaya ng pagsamba ng mga hentil. Ayan, so parang huwag mo silang gagayahin yung way nila ng pagsasamba. So merong sariling way ng pagsamba ang Diyos. Pagsamba sa Diyos. Okay? Yun yung gagawin dapat natin. Huwag natin gagayahin yung ibang mga bansa. Ayan. Listen to the prophet. Ayan. Makinig tayo sa mga propetang pinapadala niya. Do not test Yahuwah. Huwag natin siyang susubuking. Okay? O huwag natin siyang iti-test in a way na kawalan ng faith. Okay? Emulate His way. Gayahin natin yung kanyang mga daan. Ayan. Lakaran natin yung kanyang mga daan. Alamin natin yung Torah. Ayan. Paglingkuran siya. So parang sunod na to, no? Wear tassels on your garments. Numbers 15:39. Have compassion on the needy. Ayan. Kasama dito, to circumcise all males on the 8th day after their birth. Ayan, kasama na yan. And then lastly, yung 7th day. Pagpapahinga ng 7th day. Sa kapwa naman, aside from the 6 commandments, meron pang detailed yon. Love our neighbors. Mahalin natin yung ating mga kapatid, neighbors, kapwa natin. Ayan. Love those who are grafted in, yung mga naidugtong, and yung mga kasama nila sa exile, di ba? Mga mga taga-Egypt, no? May mga taga-Egypt silang kasama doon sa Exodus, nung umalis sila doon sa Egypt, no? So yun, sinasabi ng Diyos natin si Yahuwah na huwag nilang ituturing ng ibang tao kundi mahalin nila gaya ng sariling nilang mga kapatid. Huwag mong kapuutan yung kapatid mo. Huwag mong lalamangan. Huwag mong i-oppress o kumaga gagawa ng masama yung mga foreigner. Yan. Do not spread slander, do not revenge, do not grudge. Ayan. Basahin na lang po natin yan kapag binigay ko na itong Maganda aralin natin yan, basahin natin yan. No? Kasi mabusan tayo ng oras. Ayan. Pero ang dami niyan, sabihin, madami nakapaloob dyan. Tulad neto, yung pagtulong sa mahihirap, pagbibigay sa mga mahihirap, ito, yung pagbabalik doon sa mga hindi naman sa'yo, di ba? Galing, di ba? Kasi sabi doon, wag mong nanakawin yung hindi sa'yo. Hindi mo nga naman ninakaw. Pinabayaan mo na lang, di ba? Kasi pag kinuha mo, isipin mo, baka nanakawin ko, no? Hindi. Dito, sabi doon, pag may nawawalan, pag may nakita kang nawawalan, pag nakita mo yung pagmamayari ng iba, ibalik mo sa kanya. Ayan. Ayan. Huwag daw magte-take advantage ng ibang tao. Ayan, sabi niya diyan, no? Huwag kang magpapahiram ng may interest. Okay? Sa mga kapatid mo yan, ha? Pero sa iba, mga foreigner, pwede naman. Pero wag lang doon sa mga kapatid mo. Okay? Do not ignore someone's burdens. Ayan. Parang huwag ipapawalang bahala yung kabigatan o problema ng iba. Yung parang wala kang pakialam. Ganun. Diba? So, ang daming nakapaloob pala doon sa 10 Commandments. At buod lamang ito. Konti lang yan, ha? Konti lang yan. So, madami pang iba pa dyan. No? Pero kung titingnan natin,
Hindi lang pala yung wag kang papatay, hindi lang pala yung wag kang mangangalunya, no? May mga dapat ka pa palang gawin aside sa mga hindi mo dapat gawin. Okay. Gaya ng pagtulong, paggawa ng mabuti, pagsusuoli, 'di ba? Pag hindi pagte-take advantage, no? Pakikipagsalamuhan ng tama, yung mga ganong mga bagay. Kasama din pala yun sa mga ano natin, sa mga obligasyon natin para mahalin yung kapwa natin. Okay? Kasi yung iba, walang standard ng pag-ibig, di ba? Pag-ibig, ayan. Pag sinabing pag-ibig, lahat ng nasa isip nilang pag-ibig, yun na yun. Kahit lumalabag na sa utos ng Diyos, pero sa kanila pag-ibig pa din yun. Niisip nila, ginaganap pa rin nila yung kautosan o yung utos ng Diyos. Di ba? Pero hindi ganoon. Merong standard ang Diyos kung paano dapat natin iibigin yung kapwa natin. At kung paano natin dapat iibigin ng Diyos. Okay? Ayan, no? So, dito sa number 10, one law principle. Ibig sabihin, merong iisang batas sa lahat. According dito sa Exodus 12:49, lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Ayan. Sa Numbers 15:16, ganun din ang sinasabi. Magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntunin susundin ng lahat, maging Israelita man o dayuhan. So, ibig sabihin, hindi lang exclusive sa Israelita yung batas ng Diyos. Kasama yung mga taong kasama nila, kahit ibang lahi, o kahit mga hintil pa sila. Okay? Ayan. According din naman dito, kung babasahin natin yung yung Ecclesiastes 12:13, kung babasahin natin. Ayan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Interesting yung yung translation ng NASB dito. Sabi dito sa NASB, the conclusion, when everything has been cleared, fear God and keep His commandments because this applies to every person. So lahat ng tao apply. Kahit sino, applicable ang law of God. Okay? Lalo na sa atin. Kasi may mga nagtatry na i-divert yung law sa dispensation. Yung dispensation, may sabihin, iba't ibang pamamaraan ng Diyos sa iba't ibang generation. Parang yung law ng Diyos sa generation lang yon ng Israel. Okay? Sa kanila lang yon. Pero sa church o sa tinatawag na body of Christ, iba daw yung law, which is law of Christ. Mamaya titingnan natin yon. No? Pero kung titingnan natin is yung dispensation na yon, hinahati niya yung nation ng yung bayan ng Diyos. Parang iba yung law ng mga Gentile, iba yung ng body of Christ, iba yung law ng mga Israelita. Parang magkahiwalay sila. Pero sa atin, pag sinabing Israel, body of Christ 'yun. Yun yung spiritual Israel, yun yung Israel of God, tinatawag din natin, di ba? Walang separation, kundi merong isang body, which is ang katawan ni Kristo, mga tinubos, mga nagtiwala sa Kanya. Daddy, hi. Okay? Ayan. So ngayon punta na tayo dito sa sa principle number 11, Law of Moses versus Law of Christ.
Ayan, just to summarize lang, mabilis lang naman to. Hindi magkaibang kautusan, parehong kautusan, pero magkaiba lang ng teacher o ng mediator. Si Moses, syempre, siya yung teacher ng Old Covenant. Sa New Covenant naman, yung teacher natin ay si Yahushua. Okay? So, yung law of Christ na sinasabi natin is same law lang yon ng law of God. Yung law of Moses, hindi niya sariling opinion yun. Hindi yung law of Moses na siya yung gumawa, di ba? Ibinigay lang yun kay Moses. Ang nagbigay no ng Diyos. So, galing pa din sa Diyos. No? So, si Yahushua, nagturo lang siya ng higher standard sa atin. In-explain lang niya ng mas maayos at mas tama. Accordingly sa kaisipan ng Diyos. Kasi siya yung mas nakakaunawa, siya yung anak ng Diyos, di ba? Si Moses, in-explain niya through kung ano yung narinig niya. Kung ano yung pinapasabi sa kanya. At more on, ito ay nakasulat sa bato, nakasulat sa letters, no, sa mga libro, nakasulat siya. Pero yung New Covenant, nakasulat na sa heart ng tao. Heart level na siya, yung New Covenant. Nakuha natin. Kumbaga yung teacher nating si Yahushua, itinuro niya ng according sa pag-iisip ng Diyos. Nakuha natin. Kaya nga kung paano niya itinuro, kung paano niya ginawa, paano niya sinunod, ganun natin susundin ganun din natin ituturo. Okay. So kung titingnan natin, kung babasahin natin ng buo, yung Mateo 5:15 to 20, 17 pala to 20. Diba, kung titingnan natin dyan, sabi niya dito, ayan, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. So, bakit niya kaya sasabihin yun, no? Bakit niya kaya sasabihin na huwag niyong isipin nandito ako para i-abolish ang law, no? Bakit kaya? Kasi nauunawaan niya yung tao. Kilala niya yung mga tao eh. Ang mga tao, gusto ng mga tao yung madalian, yung hindi sila mahihirapan, 'di ba? Yung wala silang accountability, no? Na parang pag naniwala ako kay Yahushua, pag sinunod ko itong taong ito, itong propetang ito, is automatically ligtas na ako pag naniwala ako sa kanya, no? Yung mga ganung mga iniisip ng tao na hindi ko na kailangan sundin ng law pag naniwala ako dito sa propetang ito, kasi propeta yung dating ni Yahushua sa kanila, 'di ba? Which is tama din naman kasi according sa prophecy, pipili ang Diyos o magtatayo ang Diyos ng isang propeta gaya ng propetang si Moses, no? So yung understanding nila, si Yahushua is prophet din talaga. Okay? So kung titingnan natin, yun yung nasa isip ni Yahushua. Kumbaga inuunahan na niya na hindi siya naparito para wala na kayong sundin, para hayahin na yung buhay ninyo. Ganoon, di ba? Naparito ako, di upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin, upang gawin. Di ba? Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ng isang tuldok o kudlit man ng kautosan, hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So ito, di ba? Itong part na to sa 18, nagbibigay siya ng assurance na doon sa mga nag-iisip na wala ng batas ang Diyos. Sinasabi niya na nagkakamali kayo. Hindi ako naparito para ganun yung ituro sa inyo. Para ganun yung gawin ninyo. Ayan, sinasabi niya doon. No? Diba? Sinaselyuhan niya na yung langit at ang lupa, maglalaho na lang yan, no? Hanggat nandyan pa yan, nandyan pa din yung law. Okay? So, parang sinasabi niya na wala talagang matatanggal sa law. Ayan.
Dami kasing opinion ng tao din eh. Gaya ng sa panahon natin ngayon, di ba? Ang dami nagsasabi na wala ng Sabat, na wala ng ganito, wala ng ganyan, tapos na yan, fulfill na yan ni Yahushua. Pero siya na mismo nagsasabi na hindi niya inabolish, hindi niya tinanggal, hindi mawawala ng bisa. At tinuro niya na gawin. Sabi dito sa 19, kaya't sino man magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito. Ano yung kaliit-liitang bahagi na yon? Ng kautusan. Itong kautusan ba na ito is kautusan ni Moises? Yes, kasama yan. Yan yun, kautusan at ang propeta at ang mga propeta. Wala namang ibang kautusan, no? Maliban sa Torah. Kung sino daw yung magturo, o sino raw yung magpawalang bisa na kaliit-liit ang bahagi noon at magturo ng gayon sa iba ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. So sabihin, sinasabi niya na ituro nyo sa iba at gawin din ninyo para maging dakila kayo sa kaharian ng langit. Dini-discourage niya na yung mga hindi sumusunod at hindi nagtuturo magiging pinakamaliit dun sa kaharian. Yun yung pinaka-worst na pwedeng paglagyan ng mga hindi sumusunod. No, sabihin, kung may chance man sila makakating dun sa kaharian, sila yung may pinakamaliliit o pinakamababa na katayuan doon sa kingdom ng Diyos. Okay? Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo ng kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, kailangan mas higit pa doon sa ginagawa ng mga Pariseyo, yung righteousness natin. Kasi yung righteousness natin kay Yahushua. Si Yahushua kasi gumanap eh. Sabihin, siya yung best example natin. Hindi yung mga Pharisees. No, not the way of the Pharisees, but the way Yahushua, kung paano niya ginawa, kung paano niya ginanap. Kuha natin. Ayan. So, yung law of Christ, law of God yon. Yung law of Moses, law of God din yon. So, iisa lang yung law of Christ at yung law of God. Magkaiba lang sila ng teacher. Sa law of Christ, si Yahushua. Sa law of Moses, si Moses. Kuha natin. At mas na-explain ni Yahushua, siya yung teacher natin in the renewed covenant. It's a new covenant. Siya yung teacher natin. At siya yung susundin natin kasi siya yung tagapamagitan natin. Okay? Purpose of the law. Ayan. Yung kautusan, dinedefine niya o pinapakita niya kung paano mamuhay ng righteous, ng matuwid. Okay? Sabi dito sa Psalm 119 verse 142, dahilan sa pangako mo ako ngayon ay aawit sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ayan. So, sabihin yung kautosan ng Diyos, matuwid yon. Sa Romans 7:12, ganoon din sinasabi dito. Kaya nga ang kautosan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Amen. Hallelujah. No? So, sabihin, mga kapatid, na ang purpose ng law, ipakita sa atin kung ano yung tamang pamumuhay. Siya yung guide natin, no, sa tamang pamumuhay, yung law niya. Okay? At ang purpose din ng law para ipakita o ipaunawa sa atin kung ano yung mali, kung ano yung kasalanan. Sa 1 John 3:4, ganun yung sinasabi. Sabi dito, ayan, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ayan. Kung sabihin, pinapakita ng kautusan yung kasalanan. Ito mga hindi, pag ginawa mo to, magkakasala ka. Pag ginawa mo to, magkakasala ka. Pag nag-covet ka, pag pumatay ka, pag nangalunya ka, pag hindi ka tumulong sa kapwa mo, pag nilamangan mo siya, pag ninakawan mo siya, yung mga ganun mga kautusan, no? Sabihin nun, pag ginawa mo yon, mali yon, so magkakasala ka. Pinapakita niya
sa atin kung ano yung mali, kung ano yung kasalanan. Nakuha natin. Sa Romans 3:20, ganun din sinasabi ni Paul. Walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ayan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Ayan. No? Sabihin, pag sumunod ka sa kautusan, hindi yon nababayaran yung kasalanan mo. No? Sabihin, kunyari, pumatay ka, pero tumulong ka naman sa kapwa mo. For example, ganun. No? O kaya, nagnakaw ka, pero nag-charity ka naman sa church. Kunyari, ganun, di ba? So, sabihin, yung pagnanakaw mo, yung pagtulong mo sa church, hindi yun mababayaran yung kasalanan ng pagnanakaw na ginawa mo. Nakuha natin. Yun sinasabi ni Paul, na hindi napapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi nga, kung sinusunod mo yung siyam, sabihin na natin, pero nagkakasala ka sa isa, nagkakasala ka sa lahat. Nakuha natin. So, may way para magbayad ng kasalanan. No? Kunyari, nakapag sinungaling ka, o kaya sabihin na natin, nagnakaw ka, no? May way para mabayaran mo yung kasalanan na yun. At according sa kautusan, is ibabalik mo yung ninakaw mo kung nagnakaw ka at hingi ka ng tawad, magsisisi ka. Siyempre, wala nang paghahandog sa ngayon. Dahil nga, wala ng temple at ng high priest natin si Yahushua. So, hingi ka ng tawad dun sa pinagnakawan mo, babalik mo yung ninakaw mo, at the same time, hingi ka ng tawad sa Diyos. No? Manunumbalik ka. Nakuha natin. So, yun yung way ng pagpapawalang sala ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Tinuturo din sa atin ng kautusan kung ano yung consequence ng sin. Kung ano yung magiging resulta ng kasalanan na ginagawa natin. Yeah, number 1 dito sa Isaiah 59 verse 2. Ayan, nakasaad dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawala ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo maririnig. Ayan. So, separation from God. Yun yung consequence ng kasalanan. Number 2, death. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan yung consequence ng kasalanan natin. Pero yung kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan through His Son, Yahushua Mashiach. Amen? Hallelujah. Slavery to sin. Magiging alipin tayo ng kasalanan. Ayan. Sa John 8:34, sabi dito, pakatandaan ninyo, sabi ni Yahushua, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Yan yung consequence ng kasalanan sa atin. Yun ang ine-explain sa atin ng law. Ipakita sa atin kung ano yung tamang pamumuhay, kung paano maging matuwid, pinapakita sa atin kung ano yung kasalanan, kung ano yung di natin dapat gawin, at yung consequence ng kasalanan na magagawa natin o ginagawa natin. Okay. Next natin, law versus grace. Ayan. Ang law ay yung instruction natin kung paano mamuhay ng tama. Diba? Ng huli. Yung daan ng Diyos. Yan. Yun yung law, yung first 5 books. Yung grace naman, ito naman yung benefit natin ng pagpapatawad ng Diyos. 1 John 1:9, kung ikaw ay ito. Ayan. So, balit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at ilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ayan. Yun yung grace. Hindi napalitan ng grace yung law. Ibig sabihin nasa grace na tayo. Kahit hindi na natin sundin yung law, hindi. Kasi kung walang law, walang kasalanan. 'Di ba? Dahil kung walang paglabag,
Walang, sabihin, wala siya nilalabag kasi wala namang law. So, hindi inalis ng Diyos yung law o yung batas. Okay? Nandyan pa din yung batas. Pinatawad ka lang niya para kapag kunwari nagkamali ka, pwede kang humingi ng tawad at manumbalik ka ulit sa pagsunod, no? Sa pamumuhay, no, ng tama at ng naayon sa kanya. Sa kumbaga according sa sulat ni Paul sa Romans 8 is walking in the spirit. If we fail, kung nagkamali tayo, andyan yung grasya ng Diyos para patawarin tayo sa kasalanan natin. Siyempre, kailangan natin magsisi sa kasalanan. At hingi tayo ng kapatawaran, hingi tayo ng kumbaga makapag-ayos tayo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng grace. Hindi siya magkalaban, magkasama sila. Okay? At pupunta na tayo dito sa final conclusion natin. Sa Romans 3:31, sabi dito, faith does not cancel the law, it established it. Sa Romans 3:31, ganito ang sinasabi ni Paul, pinapawalang sa isa-iba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito, hindi. Sa halip, pinagtitibay pa nga namin ito. So, ibig sabihin, yung faith na meron tayo, mga kapatid, ito yung faith na hindi nagpapawalang saysay sa mga utos ng Diyos. Yung faith na meron tayo is napapagtibay natin ang kautusan at sinusunod natin ito. Hindi natin pinawalang halaga. Kasi kung titingnan natin, mga kapatid, para din naman sa atin yung law ng Diyos. Para makapamuhay tayo ng maayos, tama, di tayo mapahamak, syempre. No? Kumbaga, parang pag nireject mo yung law, nireject mo ang Diyos. Kasi galing yun sa Diyos eh. Diba? Tsaka nireject mo din yung instruction niya sa atin. So parang ganun din naman eh, 'di ba? Kahit naman sa ang isang magulang, 'di ba, na siya nasasaktan siya pag hindi siya nirerespeto ng mga anak niya. Sabihin pagka hindi siya sinusunod, no. Pero syempre matutuwa yung magulang, yun yung love language ng ng mga magulang, 'di ba? Pag sinusunod siya ng mga anak niya. Ganun ang Diyos sa atin, no. Pag sinusunod natin siya, yun yung love language ng Diyos sa atin. Yun yung love para sa Kanya. Hindi yung sasabihin mong mahal mo siya, tapos hindi mo siya susundin. Diba? Hindi sa pamamagitan ng mga labi lamang, kung hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kasama na yung mga gawa doon. Okay? Kuha natin. Pero tandaan natin na hindi sa pamamagitan ng gawa kaya tayo tinubos sa ating mga kasalanan, kung hindi dahil yon sa sacrifice na ginawa ni Yahushua. Okay? So wala tayong ambag doon sa ginawa ni Yahushua, maliban doon sa kasalanan, no? Kasi nga dahil sa atin kaya siya namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo. No, doon sa pagharap ni Yahushua doon sa langit, doon sa templo ng Diyos. Okay? Ayan, para ma-simplify natin, yung law, yun yung standard ng Diyos. Yung grace, yun yung tulong niya sa atin. Yung love, ito yung summary ng kanyang mga utos. Okay? So, kaya nga kung titingnan natin, kung mamahalin natin ng Diyos at mamahalin natin yung kapwa natin, mapufulfill natin yung kautosan. Ayan. So, syempre, sa standard yun ng Diyos, hindi sa standard natin. Diba? Amen ba? So, yun mga kapatid, I hope na malawak kasi yung law eh. Mga kapatid, malawak yung law. Madami pa tayong mga pwedeng mapag-usapan dyan. Pero try natin sa susunod na linggo kung meron tayong mapag-usapan pa ng iba na regarding dito sa law. Pero sa ngayon, yan po muna yung ating mapag-uusapan. At para hindi rin tayo ma-overwhelm, no? Pero I believe na
maraming insight sa atin. Marami tayong natutunan sa gabing ito. Purihin ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, aming Ama, dadakila amang Yahuwah, kami po ay napapasalamat sa iyo na pinakita mo sa amin, pinakilala mo sa amin ang katotohanan ng isang yung mga salita. Salamat sa mga utos mo na siyang binibigay mo sa amin, na siyang tunay nga na nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay, kung paano dapat namin ikaw sundin, paano ka namin mahalin, paano namin mamahalin yung kapwa namin. Hallelujah. At ito ay bahagi ng tipanan na iyong ibinigay para sa lahat, para sa amin. Hallelujah. Salamat po sa kahabagan mo, salamat sa mercy na binibigay mo sa amin, sa grace, every time na nagkakasala kami, Ama, at nagkakamali. Salamat po, Ama, sa biyaya mo sa gabing ito na kami ay nakapag-aral muli ng iyong mga salita sa discipleship na ito. Pray na ito ay makatulong sa pananampalataya ng iyong mga anak. Patuloy mga ingatan ng iyong mga anak, hallelujah. Saan man kami mapupunta, saan man kami magagawi. Ano man yung aming mga ginagawa, Ama, bless mo nga po, hallelujah. At mapangyari nawa ang iyong kalooban sa bawat isa. Ingatan mo nga po kami sa lahat ng mga kapahamakan, anumang pagsubok na anumang gawa o plano ng aming mga kaaway, anumang resulta ng mga nangyayari sa paligid namin, hallelujah. Ingatan mo nga po yung mga anak at bigyan mo nga po kami ng kapayapaan. Masaya ho siya, gaya na sinabi mo sa amin, na kapayapaan na iniiwan mo sa bawat isa sa pamamagitan ng Espiritong isinugo sa pangalan mo, hallelujah. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Master Yahusha. Kami po ay nagtitiwala sa iyo. Kung nga po, Ama, ang maitaas sa buhay ng iyong mga anak. Kung nga po ang mag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan at pag-ingat sa aming paghimbing, pagtulog, whatever na gagawin pa ng bawat isa. Ikaw na nga po ang tumulong sa amin through your Spirit. Malaya ka pong kumilos, malaya ka pong kumilos sa bawat isa at manahan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Tunay ngang ikaw ay dakila sa buhay namin, minamahal ka namin, pinapupad sa nasamba. Ito ang aming salamat dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak si Yahushua. Amen. Yun po mga kapatid, at isang magandang gabi po sa bawat isa. Kung nandyan man si sister, no, binabalik ko na sa iyo. Pero kung